Hello, hello, Ecclesiastiko pong muli. Bago ang lahat, special shout out kay Marcelino Rodel de Guia. Napangakuan ko kasi siya before, kaya shout out sa iyo Marcelino. But of course, sa walang sawang nagko-comment at sumusubaybay sa content ng Ecclesiastiko channel, shout out sa inyong lahat. Okay, simulan na natin. Maiksi lang ito. Ka-wanted, pahiram ng content mo. Sa live interview ni Michael Matsete kay Banat Boy ay hiningan siya ng mensahe para kay Attorney Libayan na naharap ngayon sa patong-patong na kaso. Pakinggan natin. Ay, kay Attorney. Gusto mo mag-message kay Attorney? Libayan? PM kita. Hindi, joke. Hindi, si Attorney. Saludo ako sa talagang minsan pati yata yung asawa niya. Naiinis na rin sa kanya. Naglalawan mo. Totoo kaya ito na pati live-in partner ni Baby Boy ay galit na sa kanya dahil sa pinaglalaban niya? Habang nakikinig ako dito sa content ni Kawanted, nagbabasa rin ako dito sa comment section at nakatch yung attention ko dito sa isang nag-comment. Sabi niya, I doubt it na inis na o galit na si Attorney Magalong sa mga toxic vlogs ni Attorney Empoy Gado. Halatang halata naman na mismo si Attorney Magalong ang keyboard warrior coach sa mga sinasabi ni Attorney Empoy Gado sa mga toxic vlog niya. For sure, very aware si Attorney Magalong sa mga paninira ni Attorney Empoy Gado kay Senator Tulfo. Kalokohan na matatawag na inis na match yung ka-live-in partner ni Attorney Empoy Gado. At dahil dun sa comment niya, nag-reply ako kasi meron akong isang video na nakita na mapapansin na sa mukha ni Attorney Magalong nag-iba at nasundan pa ng statement na madiin, very short, na para bagang gustong sabihin ni Attorney Magalong kay Libayan, and your LS, and go, kumilos ka na, tulungan mo akong mag-empake. Because during that time, nag-e-empake na sila. Kaya pakikita natin at re-reactionan natin kasabay nung sinabi ni Kayo na naiinis na si Attorney Magalong kay Libayan dito sa mga ipinaglalaban niya. Kasi para sa akin, and in fairness kay Attorney Magalong, parang wala lang siyang magawa pero she needs to stand with Libayan. But actually, siguro naiinis na siya. Attorney yan, of course alam niya ang mga batas, pero matigas talagang ulo nitong si Libayan. Remember, sinabi niya before, si Attorney Magalong naniniwala na ang age of sexual consent is 16. So for sure, nagtatalo na yan before. Kasi nga itong si Alan Chavez parang hindi siya naniniwala na naiinis na si Attorney Magalong base doon sa sinabi ni Kayu. Kaya bibigyan ko lang ng follow-up yung sinabi ni Kayu at titingnan natin totoo ba na naiinis na minsan si Attorney Magalong kay Libayan. Syempre hindi nila ipapakita sa social media. But there are times may mga nakakatch ang camera na minsan hindi inaasahan. Lalo na pag naka-live, something na mahirap itago at pabulaanan. At para na rin mapagbigyan natin si Alan Chavez kasi nag-comment ulit siya sa akin at niremind niya ang patungkol dito. Yan. Yan. Pakita lang natin dito. Yan. Yeah! Yan, kamusta sa inyo lahat? Ay, nag-iimpake na alis na kami. Kaya, yun. May do-document ko lang itong aming Christmas getaway. Get away from what? Yan, lugar dito. Okay, Mia. Go! Itong video na to ay nasa holiday sila pero nagla-live si Attorney Libayan. Ngayon tinawag niya si Attorney Magalong. After natanungin si Libayan, naka-live ka pa rin? Lumapit naman siya. At nag-smile naman siya. Pero pansinin mo, Alan, yung smile ni Attorney Magalong. Medyo nag-iba yung reaction ng mukha niya followed by a statement that shows her exasperation. I'll show you the video and observe Attorney Magalong at yung reaction niya. Hindi nga ba nakapagpigil si Attorney Magalong to show exasperation to Libayan? Get away from what? Yan, lugar dito. Okay, Mia. Go! Diba napakadiin nung pagkakasabi niya, get away from what? Tapos sabi niya, okay na yan, go. Get away from what? Yan, lugar dito. Okay, Mia. Go! Sino ba naman ang hindi maiinis? Nasa holiday kayo, imbis na you spend time with your family,
ang iniisip mo pa rin ay yung pinaglalaban mo. Kaya talagang siguro nakakapag-share si Atty. Libayan kay Kayo na itong si Atty. Magalong ay naiinis na sa mga pinaglalaban ni Atty. Libayan. At ito namang katikaterong si Kayo, talagang sinabi pa niya sa social media. Pinagkatiwalaan siya ni Libayan tapos ilalaglag niya. O edi ngayon pinagtatawanan tuloy si Libayan dahil pati partner niya naiinis na rin sa pinaglalaban niya. Alam nyo guys, dito sa social media, okay lang na mayroon tayong mga pinaglalaban. Pero pagdating sa family, always remember at the end of the day, walang magmamahal sa atin kundi ang asawa at mga anak natin. Kaya pag nasa holiday, just spend time with your family. Just enjoy kung maiiwasan ninyong maging toxic yung holiday ninyo at maibibigay nyo yung buong buo yung time ninyo sa mga anak ninyo at sa asawa ninyo or sa partner ninyo, much better, di ba? Alam nyo, hindi ko na sana ito i-content the first time I watched this video, I think 4 months ago, dahil wala naman tayong pakialam sa pribadong buhay nila. But unfortunately, because of the revelation of Kayo and the question of Kawanted at itong comment ni Alan, eto na, napakontent na rin ako. Now, wala naman talaga tayong pakialam sa buhay nila kung naiinis na nga ba pati partner ni Libayan sa kanya. Pero may makukuha tayong lesson dito. Tandaan, hindi natin kailangan ma-experience ang isang sitwasyon bago tayo matuto. But of course, nagkakamali din tayo. And learning from your mistakes is smart, but learning from the mistakes of others is wise. Kaya hindi ako sang-ayon doon sa sinabi ni Kayo sa isa sa live stream niya na kailangan mo munang maranasang magkamali para matuto. Dahil pwede tayong matuto sa pagkakamali ng iba. Now, ano yung lesson na makukuha natin dito? Tandaan ninyo, makuha man natin ang simpatya ng tao, magkaroon man tayo ng maraming followers, kung ang pamilya naman natin na nagmamahal sa atin ay hindi natin mabibigyan ng buong time sa panahon na dapat ay inilalaan natin sa kanila, sa panahon na naka-holiday tayo, we might lose them eventually. Dahil sa panahon na ibinibigay natin sa isang bagay na ipinaglalaban natin na wala namang kasiguraduhan kung ito ay makakabuti sa ating pamilya. Tulad nito, imagine, sinabihan na siya ni Atty. Magalong, okay na yan, go. It is no longer a request but an order. Dapat maging sensitive ka na that your partner needs help dahil nag-iimpake na sila during that time. But ano ang ginawa ni Libayan? Abay, naupo pa talaga at inuna pa ang mag-livestream imbis na tulungan ang partner niya sa pag-iimpake. Sino ba naman ang hindi maiinis tapos ngayon tadtad ng kaso? But then again, wala na tayong pakialam sa kung ano nga ba ang nangyayari sa loob at pribadong buhay nila. But unfortunately, because of Kayo and this video, ma-observe natin na siguro may tension na talaga sa kanila. At siguro talagang naiinis na si Atty. Magalong kay Libayan from time to time, base na rin doon sa sinabi ni Kayo. But then again, that's their life and their choice. But we can learn from this. And as much as possible, spend 100% of your time with your spouse and especially with your kids, lalong-lalo na kapag nasa holiday. It's good to have followers and gain new friends here in social media, but never trust too much because too much familiarity breeds contempt. And instead, spend more time with your kids and with your partner or spouse because family is the one of the most important and valuable gifts of our life. That's it for today. Thank you for listening. Take care and God bless.